Alam mo kung ano ang isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ng interes ang babae sa'yo? Yung sabihin mong gusto mo siya agad. Oo, totoo. Sa isip mo sincere ka lang. Gusto mong ipakita na totoo ka, na wala kang tinatago. Pero sa mata ng karamihan ng babae, ang dating niyan predictable, madaling makuha, at wala ng thrill. Hindi ito tungkol sa pagiging pakul o pagiging torpe. Ito ay tungkol sa timing, control, at psychological impact ng hindi mo agad binibigay ang sagot sa tanong na hindi pa niya tinatanong. Kapag sinabi mong gusto mo siya, binibigay mo agad yung power. Para kang naglalaro ng chess na ikaw na agad ang nag-declare ng checkmate kahit hindi pa nagsisimula yung laro. Tapos magtataka ka kung bakit unti-unting lumalayo yung babae. Simple lang, wala na siyang kailangang i-discover. Wala na siyang kailangan habulin kasi alam na niyang sigurado kang sayo siya. At sa mundong to, ang mga bagay na siguradong sigurado ay kadalasang hindi pinapahalagahan. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga game move para mapasayo ang babae at ang rason kung bakit ang rule number 1 ay huwag mong sabihin gusto mo siya. Ang totoo, hindi mo kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan maging cold. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag mong ibulgar agad ang baraha mo. May magic sa pagiging mysterious. May charm sa lalaking hindi obvious ang motibo. Kapag hindi mo agad sinasabi na gusto mo siya, binibigyan mo siya ng space na ikaw ang i-observe, ikaw ang i-analyze at ikaw ang isipin. At sa panahon ngayon, kung saan lahat ng lalaki sabik magpakita ng feelings agad-agad, ang lalaking tahimik pero confident siya ang standout. Hindi ito game, hindi ito manipulation. Ito ay awareness kung paano gumagana ang attraction. Kasi sa totoo lang, hindi dahil gusto mo ang isang babae, ay obligasyon mo nang sabihin yon. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo sinabi, fake ka na. Minsan, ang hindi pagsabi agad ay mas nakaka-attract pa dahil may control ka sa sarili mo. Hindi ka driven ng emotions. Hindi ka natatabunan ng excitement. Ang dating mo kalmado, composed, may sariling mundo. Ngayon isipin mo to. Lahat ng lalaki sa paligid niya nagpaparamdam. Lahat nagpapakita ng interest. Pero ikaw, hindi mo sinasabi. Hindi mo ipinipilit. Hindi mo siya hinihila, pero nararamdaman niyang parang may magnet sa pagitan yung dalawa. Anong feeling niya? Curiosity, intriga, interest at dyan nagsisimula. Ang attraction hindi sa pag-aamin, kundi sa presensya mong hindi niya mabasa. Kaya kung seryoso ka sa gusto mong makuha ang attention at respect ng babae, tandaan mo rule number 1. Huwag mong sabihin gusto mo siya, hindi dahil hindi mo siya gusto kundi dahil gusto mong siya mismo ang magtanong kung gusto mo ba talaga siya. Game move 1, huwag mong ubusin ang lakas sa simula. Kapag nagsimula kang manligaw o magpakita ng interest sa isang babae, may isang bagay na kailangan mong iwasan, yung ilabas agad lahat. Lahat ng feelings mo, effort mo, oras mo at attention mo. Kasi kahit gaano ka pa genuine, kahit gaano pa kalalim yung nararamdaman mo, kapag binuhos mo lahat agad, parang sinabihan mo na rin siya na tapos na ang laro. Wala nang thrill, wala nang mystery, wala na siyang kailangang tuklasin sa'yo. Isipin mo to, sa unang 3 araw ng pag-uusap niyo, good morning ka na, good night ka pa. May pakape ka sa GCash, may pamensahe ka ng ingat ka palagi. Parang boyfriend na agad. Ang role mo kahit hindi pa nga siya, nagtatanong kung gusto ka niya. Anong nagiging epekto nito? Imbes na mahulog siya sa'yo unti-unti, nawawalan siya ng dahilan para ma-excite. Kasi nakuha ka na niya nang hindi pa siya gumagalaw. Ito ang pagkakamali ng maraming lalaki. Akala nila mas marami silang ibigay, mas mapapabilis ang proseso. Akala nila kapag all-in sila agad mapapakita nilang sincere sila. Pero sa totoo lang, ang sobrang effort sa simula ay hindi palaging sign ng sincerity. Minsan, sign niya ng insecurity na natatakot kang mawala siya kahit hindi mo pa nga siya hawak. Laging tandaan, ang attraction parang apoy. Kapag sobrang lakas ng apoy agad, mabilis ding nauupos. Pero kung dahan-dahan mong sinisindihan, tinatansya ang hangin, ina-adjust ang apoy, mas tumatagal, mas nagiging mainit. Ganyan din sa pakikipagrelasyon. Hindi mo kailangan ubusin ang sarili mo agad-agad para lang mapansin ka. Kasi ang babaeng talagang magkaka-interes sa'yo, hindi yan dahil sa effort lang. Magkaka-interes yan dahil naramdaman niyang may lalim ka, may self-control ka at hindi ka desperado. Kapag hindi mo agad nilalabas ang buong lakas,
Ang dating mo sa kanya ay kalmado. Hindi ka nagmamadali. Hindi mo siya hinahabol. At yun mismo ang nakaka-attract. Kasi karamihan ng lalaki, pagkakita pa lang sa babaeng gusto nila, parang mawawala na sa sarili. Biglang todo effort, biglang push, biglang may label na agad sa sarili. Pero ang lalaking marunong maghintay, marunong tumimpla, marunong magbigay ng sapat pero hindi sobra siya yung lalaki na mapapaisip ang babae. Ito ang essence ng Game Move 1. Hindi ka umaatras. Hindi ka nagpapakipot. Ang ginagawa mo, nagbibigay ka ng tamang tempo. Hinahayaan mong maramdaman niya ang presence mo pero hindi mo siya sinasakal dito. Tinitimpla mo ang bawat galaw, bawat salita, bawat interaction. Dahil sa huli, ang lalaking hindi nauubusan ng lakas. Siya yung lalaking pinipiling mahalin hindi lang dahil gusto siya, kundi dahil hindi siya madaling makuha. Game Move 2, gawing intriga ang katahimikan. Kung sa Game Move 1, pinag-usapan natin kung bakit hindi mo dapat ubusin ang lakas mo sa simula. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano gamitin ang katahimikan para palalimin ang interest niya. Kasi sa dami ng tao, message at effort na pumasok sa buhay natin araw-araw, yung katahimikan na may meaning ay nagiging powerful weapon. Sa totoo lang, sa mga lalaki na nagmamadaling ipakita ang gusto, madalas ay napupuno ng words at actions ang relationship. Lahat gusto nilang sabihin, ipakita at patunayan. Pero ang lalaki na marunong gumamit ng katahimikan ay nagtatakda ng sarili niyang pace sa usapan at connection. Ano ba yung katahimikan na pinag-uusapan natin? Hindi yung awkward silence, hindi yung pag-iwas sa komunikasyon, pero yung intentional na pag-hold ng salita, ng reaksyon, o ng effort na parang sinasabi mo sa babae, hindi mo pa ako lubos na naiintindihan. Parang ipinapahiwatig mo na may lalim ka pa na hindi niya nakita. Kapag sinubukan mong i-fill lahat ng moments ng katahimikan ng mga salita or text, nauubos yung space para sa curiosity. Parang nilinis mo na yung playground, kaya wala nang lugar para maglaro ang imagination niya. Pero kapag nanatili kang tahimik sa tamang pagkakataon, nabibigyan mo siya ng chance na mag-isip, magtanong, at mag-explore sa isip niya ang tungkol sa'yo. Ito yung moment kung saan nagiging malakas ang attraction. Kasi habang nag-iisip siya, nagkakaroon ng tension, hindi yung awkward na tension, kundi yung magandang excitement na gusto niyang malaman pa ang susunod mong hakbang. Kahit hindi mo siya sinusulat o tinatawag, sa utak niya meron kang space. Isa pa, may psychology behind this na tinatawag na absence makes the heart grow fonder. Kapag bigla kang nagiging less available, bigla siyang nagkakaroon ng lakas loob na alalahanin ka. Nagiging mas conscious siya sa mga moments na magkakausap kayo. Parang mas nagiging espesyal ang bawat message, bawat tawag. Kasi alam niyang hindi basta-basta yan. Isa pang dahilan kung bakit epektibo ang katahimikan. Kapag hindi mo siya binombard ng feelings, nagiging natural ang kanyang curiosity at pagnanais na mag-explore. Hindi mo siya pinipilit na mag-react, kaya mas nagiging willing siyang mag-invest ng oras at emosyon. Parang siya na ang naghahanap ng sagot sa mystery mo. Pero syempre may limitasyon ang lahat. Hindi mo rin pwedeng gawing game ang pagiging wala lang. Dapat balanse. Kapag sobrang tagal kang hindi nag-a-update, mawawala ang connection. Kaya dapat alam mo ang tamang timing kung kailan mo pipiliing maging tahimik at kung kailan mo ipapakita na nandyan ka pa. Ganito ang paraan para gawing intriga ang katahimikan. Una, kapag nag-chat kayo, huwag mong i-fill lahat ng gaps. Hayaan mong may mga post na hindi mo agad sasagutin, pero hindi yung nagtatagal ng araw, sapat lang para may curiosity. Pangalawa, kapag nagkikita kayo o nag-uusap, huwag mong i-explain lahat. Hayaan mong may mga bagay na iiwan mo para sa susunod. Parang trailer ng pelikula na nagpapakita ng exciting na eksena pero hindi lahat. Pangatlo, sa mga moments na hindi kayo magkasama, huwag mong ipaabot na ikaw ang palaging naghahanap ng attention. Hayaan mong siya rin ang magsikap para sa connection. Kapag hindi mo siya pinipilit, mas lalong mahahanap ka niya. Panghuli, gamitin ang katahimikan para ipakita ang confidence mo. Yung klase ng confidence na nagsasabing, hindi ako nagmamadali. Alam ko kung ano ang gusto ko at kaya kong hintayin. Iyan ang pinakasikreto ng mga lalaki
na hindi lang torpe kundi matatag at desirable. Sa dulo, ang katahimikan na may purpose ay nagiging malakas na puwersa. Nagbibigay ito ng space para lumalim ang interes niya, para magkaroon siya ng pagkakataon na ma-curious at magtanong, at para maramdaman niyang may kontrol ka sa laro, hindi siya. Kaya next time na gusto mong magpakita ng interest, tandaan mo, minsan, ang hindi pagsabi ay mas malakas kaysa sa lahat ng sinasabi mo. Game Move 3, Ultimatum. Magkaroon ng standard, huwag pabayaan ang sarili mo. Ito na ang pinakaimportante sa lahat ng game moves, ang ultimatum na dapat meron kang standard sa sarili mo, lalo na sa mga taong gusto mong mapasok sa buhay mo. Kasi madalas, maraming lalaki ang nalulunod sa gusto nila ang babae, pero nakakalimutan na ang sarili nila. Parang kung ano ang gusto niya, yun na ang ibibigay mo, kahit na hindi ka naman komportable o hindi mo nararamdaman na tama yun para sa'yo. Kaya dito pumapasok ang isang game move na hindi basta-basta ang magkaroon ng standard at ipakita na hindi mo pababayaan ang sarili mo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi ito tungkol sa pagiging demanding o pagmamagaling. Hindi rin ito ang tipong kung ayaw mo, may iba. Pero ito ay tungkol sa pagrespeto sa sarili, sa pag-set ng boundaries na hindi dapat tinatawaran. Kapag ipinakita mo sa kanya na may halaga ka, na hindi ka basta-basta tatanggap ng kulang o hindi pantay na effort, nagiging iba ang tingin niya sa'yo. Nakikita ka niya bilang lalaking may dignidad at paninindigan. Sa relasyon o kahit sa simula pa lang ng pagkakakilala, importante ang respeto. At ang respeto ay nagsisimula sa sarili. Kapag ikaw mismo ay wala kang standard, paano mo marerespeto ang iba? Kapag pinayagan mong baliwalain ang sarili mo, madali rin kang mababaliwala ng iba. Isa pang bagay na mahalaga sa ultimatum na ito ay ang consistency. Hindi sapat na minsan lang kang magpakita ng standards tapos susuko ka agad. Dapat matatag ka sa mga ito, hindi dahil gusto mong maging strict, kundi dahil alam mo ang halaga mo at ayaw mong ibaba ang level mo para lang mapanatili ang isang tao na hindi nag-i-invest ng effort. Hindi mo kailangang maging rude o mapilit sa pagpapakita ng standard. Pwede mo itong ipakita sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng hindi agad pagsagot kapag hindi ka ginagalang ang oras mo o hindi pag-compromise sa mga bagay na alam mong hindi tama sa'yo. Sa ganitong paraan, ipinapakita mo na hindi ka basta-basta papayag sa kahit anong uri ng trato. At kapag nakita ng babae na may paninindigan ka, hindi siya maliligaw sa perception niya tungkol sa'yo. Hindi siya magtataka na may iba kang priorities at hindi siya laging unang-una. At hindi siya magdadalawang isip na i-adjust ang behavior niya kung gusto niyang manatili sa tabi mo. Ganito rin ang impact ng ultimatum na ito sa confidence. Kapag may standard ka, hindi ka masyadong maaapektuhan ng mga hindi inaasahang sagot o response. Hindi ka madali ma-pressure o ma-insecure. Alam mo na may control ka sa sarili mong choices at hindi ka basta-basta masisira ng mga external na bagay. At ang pinakamagandang bahagi, kapag naipakita mo ito ng tama, nagiging attractive ka hindi lang dahil sa kung ano ang ginagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Yung lalaki na may standards ay parang isang boss sa laro ng buhay, may respeto, may kontrol, at hindi papayag sa kahit anong pabigat. Sa madaling salita, ang ultimatum na ito ay hindi threat kundi isang pahayag ng self-worth. Ito yung linya na nagsasabi na alam ko ang halaga ko at hindi ako tatanggap ng kahit anong kulang. At iyan ang pinaka-secret ng mga lalaking successful. Sa attraction game, hindi sila desperate. Sila ay may paninindigan at may respeto sa sarili. Alam mo, hindi lang ito basta tips lang. Ito yung mga bagay na kung maiintindihan mo at maia-apply mo, malaking tulong talaga sa paglalakbay mo sa game ng buhay at relasyon. Kaya kung nakatulong sa'yo yung mga pinagsabi ko ngayon, huwag kalimutang i-like yung video na ito para malaman ko na worth it ang effort. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng mga game moves at tips na swak sa tunay na buhay, subscribe ka na at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Kasi dito sa channel, laging may bagong insight para sa iyo, mga practical, real, at effective na strategies.
Salamat sa panunood at tandaan mo sa laro ng pag-ibig hindi lang basta gusto ang laban. Paninindigan at respeto ang tunay na keys. Kita-kits sa next video.